So hi guys! Welcome back again to my channel. It's me, John Olsung, of course. So for today's vlog, so another informative vlog na naman ang aking i-share sa inyo, and this time it's all about GSIS Appear. So ayan guys, if lagi kayo nakasubaybay sa channel ko, alam nyo na tong vlog ko kasi every year nagkakandak ako ng vlog or gumagawa ako ng vlog regarding sa GSIS Appear o yung Annual Pensioners Information Revalidation. So, nagkakandak kasi ng monitoring yung GSIS sa lahat ng mga pensioners nito. Pinaka-purpose ng monitoring na to is malaman ng mga taga-GSIS na buhay pa yung pensioner. Kasi kapag once na deceased na yung pensioner guys at nakaka-receive pa kayo ng pension, GSIS pension, yung pensioner is, tendency nito is babayaran po ng pensioner o yung family ng pensioner yung lahat ng mga nakuha pension ng deceased pensioner. So nag-gets nyo ba? Medyo magulo, di ba? Sa intindihin niyo na lang. Guys, sa mga nagtatanong, dami kasing nagtatanong. Yung reporting kasi during the birth month. When we say birth month, yung mother ko kasi, ano lang pala guys, no, bago ako mag-continue sa aking vlog, disclaimer lang, I'm not affiliated with any GSIS branch, hindi ako staff, and this is not paid advertisement. Kumbaga ginagawa ko tong vlog na to based on my experience. Kasi father ko kasi GSIS pensioner nung 60 years old siya hanggang ma-deceased na siya noong 2019. And then nung na-deceased na siya, ang kagandahan doon is pension niya is nalipat sa mother ko. Pero hindi po 100% malilipat sa yun yung tinatawag na surviving spouse, which is yung asawa nung yumaong pensioner. So ang rules nito ng GSIS is mapupunta lang sa surviving spouse ng deceased pensioner is 50% ng kabuuang pension ng isang pensioner na na-deceased na. So sa surviving spouse, wala po kayong matatanggap na bonus every year. So kung ano lang po yung nare-receive nyo na kalahati ng pension ng isang pensioner is yun lang po. Hindi na po yun madadagdagan at hindi rin yun mababawasan. Halimbawa, yung mother ko kasi September yung kanyang birth month, so pwede kayong mag-report or pwede kayong mag-apply for Appear from September 1 up to the end of September or September 30. So within the span of September, buong isang buwan, kahit saan dyan, kahit anong date po, pwede kayong mag-apply for Appear as long as na hindi lalagpas at hindi po before the birth month. Bawa September, yung birth month, mag-apply na kayo ng August, so hindi po pwede yun. Tanong, kahit ba hindi birthday, hindi specific na date, halimbawa birthday nyo, kunwari September 15, yon. So kailangan ba kahit September 14 pwede na akong mag-appear? Pwede po. So malinaw po tayo doon ha. So ngayon, kaka-apply lang kasi ng mother ko sa Appear, online Appear. So online na yung lahat ng Appear para sa ating mga pensioner na especially yung mga bedridden na, no, hindi na sila makalakad or hindi na makapunta personal. So yung Appear, malaking tulong po ito sa ating mga senior citizen na pensioner, lalo na yung mother ko. Kumbaga kahit nasa bahay ka, pwede ka na mag-apply for Appear via GSIS Touch app. So ang unang-unang gagawin nyo guys is download nyo lang yung GSIS Touch mobile app. Ganyan yung itsura na guys. Para sa mga senior natin, no, patulong na lang po kayo sa inyong mga anak or mga apo na techie para malaman nyo po yung process ng pag-appear. So ayan, once na na-download nyo na guys, open nyo lang yung mismong app and then may makikita kayo na appear sa pinaka lower left ng inyong screen. Before that guys, sa mga nagtatanong, no, kailangan ba akong mag-register sa GSIS Touch app? No need to register po sa GSIS Touch apps. Basta i-click nyo lang yung appear na matatagpuan sa lower left part ng inyong mobile phone pag inopen nyo na yung GSIS Touch app. So ayan, once na i-click nyo na yung appear, may lilitaw po yun na another dialog box or option na hahanapan kayo ng BP number at yung date of birth. Ano yung BP number guys? BP number o yung business partner number. Ito po ay 10-digit number na nagsisimula sa 200. Yun po yung pinaka standard na 3-digit number na sinisimulan ng BP number. Paano makukuha ang BP number? Ito po ay binibigay ng GSIS once na nakapag-register kayo sa GSIS Appear. I-email po yun sa inyo or ite-text po yun sa inyo. Paano kung hindi ko na alam yung aking BP number or nakalimutan ko na yung BP number ko kasi ang tagal ko nang nag-register at hindi ko na ma-recover
or yung email. Ang gagawin nyo po is, ang unang option is pwede kayong pumunta personally sa pinakamalapit na GSIS branch para tanungin ang inyong BP number, or tawag po kayo sa kanilang hotline. 24/7 po ang operation ng GSIS hotline nila. Ito po, ilalagay ko na lang dito sa screen para di na kayo mahirapan. Kasi ako guys, nakalimutan or hindi namin alam yung BP number ng mother ko. So ang ginawa ko, tumawag ako sa kanilang landline. Libre naman po ito guys. Meron silang toll number na free for everyone 24/7. Hindi po computer ang sasagot doon. Totoong tao po ang sasagot doon at ibibigay po sa inyo ang inyong BP number, pero ang kailangan sumagot is yung mismo pensioner kasi kailangan nila makausap yung mismo pensioner para mapatunayan na buhay pa po at sila nga yung tumatawag sa landline ng GSIS. Once na nakuha nyo na yung BP number at nailagay nyo na yung birthday ng pensioner, click nyo lang yung proceed no kapag okay na ang inyong BP number at ang inyong birthday, and then once na ma-validate na ng GSIS na totoo nga at authentic yung inyong BP number at birthday, so ready na po tayo sa ating facial verification. Ang facial verification or facial authentication, patunay po ito na ang pensioner nga po ang nag-apply for appear. Kumbaga buhay pa yung pensioner. Meron kasing option doon, pwede kayong, bago kayong mapunta sa facial verification, papipilian nila kayo kung gusto nyo ng facial verification or kung gusto nyo ng video call or video conference, kausap nyo ang staff ng GSIS. So much better guys, if I were you, piliin nyo na yung facial verification kasi yun yung pinakamadaling paraan para makapag-apply for appear. Kasi kung mag-video conference pa kayo, i-schedule pa kayo at tatagal yung pag-aantay nyo. And then at the same time is matagal po yung process na yon kasi kakausapin kayo ng GSIS staff at i-verify ang inyong identity, so kailangan nyo pa ng maraming ID doon. So much better is facial verification na lang para kumbaga within a split of seconds matatapos yun na. Ayun guys, may lalabas na pinaka-camera yung app para ma-verify ang inyong identity. So itutok nyo lang po yung camera sa mukha nyo, sa mukha ng pensioner, at kumbaga parang nagse-selfie lang kayo. Yan, and then i-click nyo lang po yung camera icon sa baba. So ayan guys, once na na-verify na ang inyong facial identity at lahat ng mga information nyo like BP number and birthday, so ayun lang, ganun lang siya kadali. Ma-verify na, and congratulations, your appear is already done. So see you next year. Ganun lang siya kadali guys, within a span of 5 minutes. So siguro wala pang 5 minutes, no? Tapos na agad. And at the same time, ang kagandahan dito, hindi ka nalalabas ng bahay. Within the comfort of your home, pwede ka na mag-apply for appear. So ayan guys, so hopefully nakatulong tong vlog ko, and sa mga questions nyo regarding sa appear, feel free to ask sa comment section, and sasagutin ko po yan based on my experience. Sa tinagal-tagal ko nang naglalakad ng appear ng mother ko, no, almost 7 years na kasi. 7 years na ako naglalakad sa appear ng aking mother, so basically alam ko na yung mga step-by-step procedures ng pag-a-appear. So ayan guys, so hopefully nakatulong tong vlog ko, and if nagustuhan nyo, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So thank you very much guys for watching, and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.